Mga magulang, mga nino at nina, ano ang hinihiling ninyo sa batang ito na si Ezekiel Malvo? Mabinay. So alam niyo po ba ang responsibilidad ng mga nino at nina, mga magulang sa binigyan si Ezekiel? Ano ba ibig sabihin ng para matunan? Hindi Panginoon Ha? magandang asa. Ito yun po ang inyong obligation bilang ninong at nina. Mamaya para limit ko natin sa ating pagninilay. Ngayon, inihiling ninyo na binyagan ang batang ito na si Ezekiel. Ngayon, tinatanggap ninyo ang responsibilidad na sanayin sila sa pananampalataya. Ito ang inyong katungkulan na palakihin siya sa kautusan ng Diyos, gaya ng tinuro ni Kristo, sa pamamagitan ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Naiintindihan ba ninyo ang inyong ginagawang hakbangin? Nakahanda ba kayong tumulong sa mga magulang, mga ninong at nina, nakayin ang inyong inaanak sa pananampalataya? Bilang kinatawa ng para sa kabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, na tinawag niya yun sa Kanyang pasya. Ang mga nakikilala niya ay pinalagyan niya na maging kawangis ang kalarawan ng Kanyang anak, upang maging pangalan siya sa maraming kakapatid. At pagkakatalaga niya sa kanila, tinawag din niya sila, at pagkatawag sa kanila, pinaging matuwid niya sila, at pagkabanal niya sa kanila. Niluluwalhati niya sila. Ano pa ang sinasabi natin? Kung sumasa atin ang Diyos, sino ang lalaban sa atin? Hindi niya pinaawa ng kanyang anak, kundi ibinigay alang-alang sa lahat. Paano hindi niya ibibigay lahat pang ibang kasama nito? Ang salita ng Diyos. Ang Salmon tugon, ang ating pong tutugon, ang Panginoon di ako kulangan sa naman. Tugon mo, ang Panginoon ay aking pastol, di ako kulangan sa naman. Ang Panginoon ang aking pastol, di ako kukulangan sa naman. Pinahihiblay niya ako sa lutiyang pastulan. Inaakay niya ako sa payapang patisan. Pinagiginhawa niya ang aking kalooban. Tugon po, ang Panginoon ay aking pastol, di ako kukulangan sa naman. Pinapatnubayan ako sa matuwid na landas, alang-alang sa kanyang pangalan. Lumakad man ako sa lambak at karimlan, wala akong katatakutang masama pagkat kasama ito. Ang pamalog mo tungkol ang magpapasigla sa akin. Tuloy ko, ang Panginoon ay aking pastol, di ako kulangan sa naman. Sa harap ng aking mga kaaway, ipaghahain mo ako. Pinapahira na lang isang aking ulo. Umaapaw ang aking baso. Tugon po, ang Panginoon ay aking pastol, di ako kulangan sa naman. Buong buhay niya akong sinusundan ng kabutihan mo at pag-ibig at sa bahay ng Panginoon. Ako manahan sa lahat ng panahon. Tugon po, ang Panginoon ay aking pastol, di ako kulangan sa naman. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ako ang siyang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang nakalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Marcos. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hiningin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagbigaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata
huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Kaunting paghinilay lang po, no? Kung okay lang po. Kahit late na po tayo. So, pasensya na po ulit, no? At ako'y delay. Galing pa ako ng kawit, may misa ako na 9:30, tatapos ng 10:30. So, tsaka lang ako napunta dito. At si Father JP kasi, narinig ko kasi kanina parang hinanap niya yung nagulat kayo, may buhok yung pumunta dito. Si Father JP mukhang may appointment din sa Imos at kaya chat sa akin na ako muna kasi hindi niya kakayanin. Tandaan po natin, no, na ang binyag, ito yung tinatawag nating doorway to other sacraments. Ibig sabihin, hindi nyo, we cannot receive the other sacrament, hindi natin matatanggap yung ibang mga sakramento kung hindi pa tayo nabinyagan. So ito yung importante sa lahat ng sakramento. Kasi pag walang binyag, hindi siya pwedeng ikasal, hindi siya pwedeng magkumpil, no? Hindi mapagkumpisal, hindi makatanggap ng Eucharistia kung wala binyag, kasi nga ito yung pinto. At tayo rin po ay pinapalalahanan, no, na sa mga sakramento, ang mga sakramento ay itinatag ng ating Panginoong Jesus. Hindi ito ginawa lang ng simbahan para dumami yung mananampalataya at mga pagulay nila. Sa lahat ng iyong mga gawin, dapat may isang mabuting bata. Pag sinabing mabuting bata, may pagmamahal sa Diyos, may takot, gumawa ng kasalanan, at mamuhay bilang isang mabuting Kristiyano, no? At syempre, maging isang mabuting mamamayan. Nagtinang, gabayin natin si Ezekiel, kasi sa mura niyang edad, no, syempre mura din ang kanyang pag-iisipan, hindi pa wais, hindi pa talagang fully developed ang kanyang pag-iisip. Kaya nga po, gabayan natin si Ezekiel, kapag may nakita tayo hindi maganda, no, sa kanyang mga decision making, no, doon nagbihesitan, no, huwag kayong mag-atubili na i-correct, no, si Ezekiel, kahit na ba nagagalit na ini si Ezekiel. Kailangan natin siya i-correct, no? Kasi hindi natin i-correct, patuloy na gagawin yung mga bagay na hindi dapat ginagawa. At bilang isang ninang, mga magulang, tayo po ang magpapalalim, no, ng pananampalataya ni Ezekiel. Malinaw po ba ito? At syempre, pagtapas ko, no, bibigay, no, ng pampapalakas ng loob, no, lalo na sa sitwasyon niya, no, pagpapatibayin natin ng si Ezekiel, no, na ang Panginoon ay ang ating pag-asa, laging pag-asa. Kaya nga, no, narinig natin kanina, no, ako ang daan. No? So sinabi na ako ang daan, no, alam natin na kapag bininyagan ni Ezekiel, pag tayo bininyagan Diyos, tayo ay maging banal. Maging banal. Kaya nga, sinabi ni Jesus, no, nung tinanong siya sa Ebanghelyo ngayong linggo kung nagsimba na kayo, sabi, tinanong siya, saan ka papatungo, Master, where are you going? Saan ka papatungo? Ang sagot ni Jesus, ako ay pupunta sa tahanan ng aking ama, at sa tahanan ng aking ama, maraming silid, pero ipaghahanda ko kayo ng inyong matutuluyan. Wala pa tayo dun sa kaharian ng Diyos, pero meron na nakalaan, no, para sa atin. No? At paano natin makuha yung nakalaan para sa atin? Sundin ang kagustuhan ng Diyos. At ang dapat natin tinan ng ehemplo sa Jesus. Kasi siya ang daan. Kapag siya ang daan, pag sinundan natin yung daan na yun, pupuntahan natin yung inahanda niyang silid para sa atin. So gayahin natin si Jesus, isang mabait na anak. No? Ang si Jesus, mabait na anak. No? Alam mo, nung 13 years old, 12 ka na, no?
12. No, si Jesus nung 13 years old, naging pasaway. No, kasi biglang nawala, hinanap siya ni Maria Cristo. Natingnan niya na may pagmamahal ang batang ito na tatanggap ng binyag sa mga magulang, mga ninong at ninang. At sa lahat ng mga narito, ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. At bigyan sila ng bagong buhay sa binyag at tanggapin sila sa iyong banal na simbahang tugon mo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway sa pamamagitan ng binyag at kumpil, gawin mo ang mga nananampalatayang makasunod at maging saksi ng iyong ebanghelyo. Tugon mo, Panginoon, dinggin mo kami. Naway akayin sila sa banal na buhay na pinaghaharian ng Diyos na may kagalakan. Tugon mo, Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang mga magulang, mga ninong at ninang ay maging halimbawa sa bumuhay Kristiyano. Nang sa gayon sila ay maging inspirasyon ng mga bata. Tugon mo, Panginoon, dinggin mo kami.